Hello guys, pupunta tayo sa Taytay Sports Complex. At ayan nga, this is not a daily routine, no? Magja-jog tayo doon, pero we are hoping to make this thrice a week. Parang couples bonding na rin namin. So, dapat earlier pa sana, no? 6 or 5 a.m. Kaso marami tayong priorities in life, marami tayong unahin, may home chores pa tayong gagawin bago tayo nakaalis. Anyway, ayan, nakarating na tayo dito sa Taytay Sports Complex. Marami-rami na rin nag-exercise and talagang malaki siya. Mas malaki ba to, Dad? Doon sa ano? Sa Kainta. Oh, malaki daw. So, siya yung tanungin natin kasi siya yung taga-Kainta eh. At ikaw, hindi ka kainta. Kainta ako. Anyway, syempre siya yung lumaki na siya talaga dito. So, alam niya yan. So, pagtungkol sa mga lugar, sa kanya yan. Kay Bro Brown. So, okay. Ayan, baba na kami, guys. Dito na tayo. Marami na rin nandito, guys. May mga family, may mga solo flight, may couples. So, sino mga taga-Taytay dyan? Baka magpang-abot tayo dito, no? We plan to make this twice a week. So, ayan, stretching daw muna bago mag-ikot-ikot. Stretching muna. Start na tayo. Ano daw, jog lang muna tayo. O, walk daw muna. Sabi ni Coach. Coach! Walking daw muna kami. Kita ko sa inyo yung view around Sports Complex. Ayan. So, habang nag-jog kayo, ay nag-walking, makikita niyo yung magandang view. Ayun na yung araw. Oh, ang sarap-sarap sa feeling yung sinagan ka ng araw, mga ganitong oras. Wala pa tayo sa kalahati. Naririnig nyo, hihingal na. Ayan, siguro mga 8 na ngayon. 8 o'clock a.m. So, hindi pa naman masyado masakit sa balat yung araw. Ayan tayo, may dala tayong pamunas. Kasi siguradong papawisan tayo mamaya. Anyway, ayan, ang layo na ng gap namin. Layo ng bilis niya. So, tingnan niyo yung araw, guys. Oh. Ayan, medyo maulap pa. Pero mamaya. Kaya hindi, sinasabi ko kaya hindi masakit sa balat. Kasi hindi pa naman siya masyadong mainit. Ay, kakapoy mandong. Kapoy na. Dayon. Walang. Intindihan mo ba yun? Ang sinabi ko, translate it. Pagod kagad. Hindi naman kailangan. Kaya nga tayo nag-check para mapagod. Baka maramdaman natin yung heart See? natin tumitibok. Hindi na mabebenta yan. Nakakaintindi na ng Bisaya yan. Kailangan lang maramdaman natin na At ako din naman, nakakaintindi na rin ng waray konti. Kailangan naman maramdaman natin tumitibok. Nox. Ayun. Yun yung isa, oh. Malayo na. Unahan na tayo. Bagal ko daw. Ayan, lipat daw kami ng lane. Kasi yung dyan banda, closer sa mga grass, is fast lane. Ito daw yung slow lane. Okay. Wala bang mas slower na lane? Doon daw. Ay, pogi. Nox. Minsan, no, pag nagkakaedad na talaga, doon mo ma-realize na kailangan na talagang magbawas-bawas or you're aiming for a healthy lifestyle na. Ang hirap magpapayat eh. Ang bilis magpataba. Pagpapapayat, mahirap. Kahit sabi nila maraming mga instant remedies para piling bawas. Pero kasi siyempre kinikonsider din natin yung effects. Baka in long time may mga negative effects naman sa katawan. Even though may makikita kang mga talagang nahiyang and yung iba, one or 2 months meron ng effect. Pero kasi ako ayoko ng mga ganun eh. Gusto ko, dinadaan ko in an organic way. Kaya nga yung dati, napakita ko sa inyo yung apple cider.
Yun yung iniinom ko. So, mauubos na rin. Organic lang kasi siya, guys. At maraming health benefits kang makukuha doon. So, yun lang yung ano ko, fear ko about instant slimming remedies. Diba? So, alam niyo na yun. Pero nasa sa inyo naman yan. Para sa akin kasi, mahirap na yung mag-i-intake tayo ng hindi natin tinatanong yung mga physicians, lalo na pag may mga maintenance na, di ba, kung pwede ba sa katawan, kung pwede bang isabay doon sa maintenance mo. So, maraming aspects to consider before consuming that instant remedies, such as coffees, capsules, mga powderized drinks. So, yun yung mga reasons. Kasi, kumbaga, mga madali ang way. Yung iba, kagaya ng mga artista, mga influencers, need nila na instant, mabilis, kasi tawag ng trabaho. Pero kanila yun, sila yun. Sabi ko lang, huwag madaliin kung may goal siguro. Ako, way back 2015, pumayat na ako, guys. Ang ginawa ko noon is, nagbawas talaga ako ng rice. Ang talagang dedicated ako noon para mabawasan yung timbang ko. Kasi medyo bata-bata pa tayo noon at bago lang din kami, bago lang ako nag-asawa nun. So parang medyo conscious ka. Kasi from payat, tapos bigla kang tumaba. Ayun. Talagang enjoy ko for almost 2 years yata yun. Na-maintain ko yun. Pero talagang discipline sa pagkain. Bawas yung rice at iniwasan ko matulog sa tanghali kahit pagod na pagod. So, ayun, nagawa natin. Balik tayo sa kwento. Nagawa ko yun talaga. Mga plus size kong damit. Talagang hindi ko na nasuot yun. Once a woman, turn 30s, 40s, pag nagkaedad na kasi, talagang nadadagdagan yung weight at yung body structure medyo lumalapad because of the hormonal change. So, meron iba hormonal imbalance yung cause, kaya nagkaroon ng dagdag weight. Kagaya ko, I have a polycystic ovary, kaya medyo tumaba tayo. Tumaba talaga. So, one of the cause yan. Hindi rin natin sila mabash kasi hindi natin alam na meron pala silang mga pinagdaraanan or may sakit or merong or cause sa maintenance nila, mga iniinom na nakakataba. So, ayun. So, maganda yung positive na lang, huwag maging nega, kasi hindi nakakatulong sa ating everyday life. At it never invites blessing, no? Sa buhay. Anyway, ayan siya, oh. Ayan, sumuko. Siya yung naunang sumuko. Wow! Sumuko, ibig sabihin nagpahinga. Ngayon, susuko muna tayo sa bilitan lang. Pahinga. Kaso mamaya, pagtayo nito, mahirap. Kaya alam na niya yan, hila niya ako bago ako makatayo. Iwan ko to. Hilaan na lang muna. Story time. Storytelling na lang. Story time about health. Well, nowadays kasi maraming mga problem with mental health. Sabihin niya is, yung exercise, malaking tulong yun if you are suffering of mental issues. Bakit ang exercise malaking tulong? Explain it. For those na hindi alam, no, siya tapos siya psychology and he is on training sa pastoral care. So, medyo meron silang mga ideas about that. So, ang exercise, why? Explain it. It releases a hormone in your brain that would help, no, para sa sa mental health natin. Kasi Help you relax. Kaka-relax kasi. Yung physical natin, It helps you to stay calm, diba? Tapos yung open sa nature, that would really help. Kung meron kang pinagdaraanan, dadaanan mo dito. Dadaanin mo sa ganito. Hindi ka magstay on what you are experiencing. So, ganun lang, one way or another, it really helps. A little help. Aside from other activities. Physical movements, physical
strengthening, that would help mentally. For sure. Not only physically. Thank you. Talikod tayo ngayon para kahit paano mani yung lungs natin ma-expose sa araw. So, sunlight is vitamin D. Hindi na healthy yung mga 10. Okay pa rin, pero mainit na. Oo, mainit. Lahat ng araw healthy, kasi nito yun. Pero mainit na rin kasi, sa skin naman yun, magkakaroon ka ng sunburn. Although kahit mag-sunscreen ka, di ba, sabi nila, sabi nga, sunscreen is our skin's best friend. Oo, pero syempre pag ang goal mo naman is tapos na, kagaya niyan, nagpapaaraw ka para sa lungs mo, so not better naman na tirik yung araw 11, 12 doon ka palalabas. So, yung skin naman yung mapupurnada yun. Wow, ang astig naman ng eyeglasses mo. Kala ko, doble. Yun pa, sunglass. Yun pala, double purpose. Detachable yung sunglass niya. Then, ito naman yung pinaka-eyeglass or eye correction naman yun. Wala na daw bagyo, pero sabi ng Pag-asa may 3 pang darating. Bago mag-end ang taon. Yun ang bali-balita. Pero pag binantayan talaga ng Pag-asa yan, dapat bantayan nila para hindi makapasok. No ID, no entry. Dapat walang hindi na papasukin. Pero wala tayong magagawa. Wala hindi kayang harangin. Yeah, with that, first, there's no storm in your life that when it leaves your home, it will not leave you stronger. Walang bagyo o unos na dadal sa buhay natin na iiwan tayong hindi malakas. Mas malakas na tayo. Yun lang, kasi sa tulong Nakakatibay yung mga problema eh. sa tulong ni Lord, mas matibay tayo pag may mga ganyan after the storm. Tsaka guys, pag wala ka ng problema, wala ka na, puro na lang kasiyahan, hindi mo na maiisip, hindi mo na maalala si Lord. So, yung mga walang problema, sa mga tatagpuan? Saan? Sa sementeryo. Yeah. So hanggat nabubuhay, kasama yan sa journey natin sa buhay yung problem. Hindi ka naman bibigyan ng trials and problems na hindi mo kaya. Alam ni Lord ang capacity mo. Siyang gumawa sa iyo eh. It is not us who made ourselves. It is He who made us. So, we're just a clay. papuri kay Lord kahit nasa in the midst of problems, circumstances, struggles, obstacles in life, di ba? Papuri pa rin kay Lord. Okay, we're a clay. He's the potter who made us. Kung anong gusto niyang gawin sa atin, we're just going to accept it. He mold us and we are the clay. He's the potter. Diba? So yun lang. Whatever you do, whatever happens, don't stop praying unceasingly. Ika nga. Pray unceasingly. Oo, hindi yung magdadasal ka ngayon dahil may problema ka, tapos pag na-solve na, wala na naman. Wala na, hindi mo na naman naalala si Lord. So, mahirap yung ganun. Uwi na din kami dahil papasok pa yung mga bata eh. Magsusopas pa ako, magluluto. Yun. Ayan. Pagkatapos ng exercise, kain. Pagkatapos ng exercise, kain. Hindi kasi, favorite yan talaga ng mga anak ko. Yung kasagsagan ng bagyo, gusto nilang magsopas. Tapos ano ba yung niluto ko? Tinolang manok ako noon. So sabi ko, sige next time anak. Ngayon medyo mainit na nga, pero gusto ko magsopas kasi yun kasi yung gusto nila. Kaya magsusopas tayo mamaya pagkadating. At kakain tayong marami. Wala rin. Sa una dito, cardio lang muna. Maramdaman lang natin na the heart is still functioning well. Kasi kailangan mag-pump din yan eh. Kasi pagka nagka-cardio ka, yung heart mo, ang ina-exercise natin dyan. Walking, brisk walking, tapos jogging, running, para mag-pump yung heart mo. Maramdaman mo yung heartbeat, na buhay ka pa. Okay? Ongoing pa to? Hindi pa tapos. So, akala ko naman abandonado na. Okay. Pero di ba? Ilang years na ba to na nagawa? Hanggang ngayon hindi pa tapos mo. Ito daw yung use of lanes. Lane 1, 2, 3, and 4 for athletes. Lane 5, 6, 7, and 8 for joggers or walkers. So, saan tayo nabilong? Sa lane 5, 6, 7, and 8. Ayan, pauwi na tayo. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Taytay Sports Complex. And watch out guys, sa next videos i-announce ko pa na yung mechanics doon sa pa-cash G natin by December.